Guys, magandang oras po sa inyong lahat. Welcome po dito sa ating channel. At ngayong oras nito, bibigyang daan po natin ng kwento ng buhay mula kay Ariana. Sana po ay magustuhan po ninyo ang kwentong ito. Itago niyo po ako sa pangalang Ariana. 30 years old. Meron din po akong kakaibang karanasan. Kaya po ako nandito ngayon para ibahagi sa inyong lahat. Siya nga pala. Nandito na ako ngayon sa ibang bansa. Yung estado ng buhay namin, hindi po kami mayaman at hindi rin po kami mahirap. Kaya ako nandito ngayon para maiwasan ang bayaw ko. At para malinaw sa inyong lahat, uumpisahan ko ng magsalaysay. Siya nga pala, Ariana. Tumawag yung bunsong kapatid namin. Nakiusap siyang dito muna siya magpalipas ng ilang araw. Nag-away daw sila ng biyanan niya. Kaya yun, gaya ng dati, pinalayas na naman siya. Hindi ko na alam kung bakit hindi niya makuha-kuha ang timpla ng biyanan niya. Palagi silang nag-aaway. Kung hindi ako nagkakamali, ito na yung pang-5 beses na pinalayas siya. Yung asawa naman niya, hayon, walang magawa. Dahil nandoon sila sa bahay ng mga magulang nila. Yung biyanan kasi ng kapatid ko, masyadong mayabang. Yung kapatid ko naman, ayaw naman niyang magpatalo or magpakumbaba man lang. Lalo na kung alam niyang wala naman siyang kasalanan at wala naman siyang maling ginagawa. Mahal, papayag ka bang dito muna ang kapatid ko? Ilang araw lang naman eh. Ang sambit ng asawa ko. Hay nako, yan kasi ang mahirap eh. Nagipag-asawa siyang wala man lang naipundar na kahit bahay lang naman. Hindi naman kasi madali ang makisama sa mga biyanan. Yan sana ang inisip noon ng kapatid mo bago siya gumawa ng hindi maganda. Tapos ngayon, pupunta dito. Alam mo, hindi ko pa masyadong kilala ang kapatid mo ha. Lalong-lalo na sa mga ugali niya. Baka mamaya, magbibigay naman siya ng sakit ng ulo sa atin. Ang sagot ko naman. Alam mo, Ariana, wala kang dapat ikatakot. Mabait ang kapatid ko. Sadyang ayaw lang niya nang inaapi siya. Or tatapak-tapakan ng pagkatao niya. Kaya madalas ang pag-aaway nila ng binan niya. Pangako mahal, walang magiging problema pag nandito ng kapatid ko. Sige na, please naman oh, pumayag ka na. Ang sabi nito. Ay nako, ano pa nga bang magagawa ko? Ayaw ko namang isipin mong masamang ugali ko pag hindi ko tinanggap ang kapatid mo. Oo na, sige na, pumapayag na ako. Basta, hindi magbibigay ng sakit sa ulo ang kapatid mo. Kausapin mo siya ng maayos bago siya pumunta dito. Ayaw kong maging pabigat siya sa buhay natin. Sige na, tawagan mo na. Ang sagot ko sa mister ko. Talaga? Nako, salamat ha. Sige, tatawagan ko na ngayon ang kapatid ko. Ang sambit niya. Nung time na yon, tinawagan na nga niya at kinausap ng maayos ang kapatid niya.
At habang nag-uusap silang magkapatid, napansin kong malungkot ang boses ng bayaw ko. At parang umiiyak pa ito. Ang alam ko noon, ako lang ang nakapansin yun. Hindi naman pala. Dahil pagkatapos ang pag-uusap nilang magkapatid, tumingin sa akin ang asawa ko at ang sabi niya, "Ariana, napansin mo ba ang napansin ko sa kapatid ko habang magkausap kami?" Tumango-tango ako bilang pagsang-ayon sa sinabi niyang iyon. Pareho lang naman kasi kami nang napansin sa kapatid niya. Hindi ko alam kung bakit yung babae pa na yun ang napili niya. Sa dinami-dami ng pinagpipilian niya noon, yun pa talaga. Alam mo, mabait ang kapatid ko. Bakit dun pa sa babae na yun napunta? Ang malungkot na sabi ng mister ko. Huwag ka nang malungkot dyan. Huwag kang magpa-apekto sa problema ng kapatid mo. Hayaan mong ayusin niya ang pamilya niya. Matanda na yun. Nasa tamang pag-iisip. Malay natin. Bukas or sa makalawa. Maayos din ang lahat. Problema nila yun. Ang maitulong na lang natin ngayon ay heto. Tanggapin na lang natin siya dito sa bahay natin. Kahit alam nating mahirap yung gagawin natin. Sige na. Halika na sa kusina. Kumain na tayo. Inuulit ko ha. Huwag kang magpa-apekto sa problema ng iba. Ang sagot ko sa kanya. At yun na nga. Pagkalipas ng 2 araw, pumunta na nga sa bahay namin ang kapatid ng asawa ko. Naitago na lang natin siya sa pangalang Clinton. Si Clinton ay mabait. Hindi masyadong umiimik. Mas gusto niyang mapag-isa. At hanggat maaari, ayaw niyang sumabay sa aming mag-asawa pagkakain na kami. Alam naming may mabigat itong problema. Kaya naman, hinayaan na lang namin ito. Hindi na kami nagtanong kung bakit ganun siya. Ayaw kasi namin isipin niyang pinangimasukan namin ang buhay niya. Lumipas pa ang mga araw at buwan. Naging maayos at tahimik ang pagsasama naming 3 sa isang bahay. Pero kahit ganon ang bayaw ko, hindi naman yon big deal sa amin ng asawa ko. Sa paglipas ng mga araw at buwan, napansin namin na unti-unting nagbago ang bayaw kong si Clinton. Yung pagiging tahimik niya, unti-unting nag-iba. At higit sa lahat, natuto na rin siyang makipagbarkada. Hanggang sa nagbisyo na rin siya. At ang pinakamahirap sa lahat, pati ang asawa ko na impluwensyahan na niya. Hanggang sa dumating ang araw na hindi ko makakalimutan. Ito yung araw mismo ng kaarawan ng asawa ko. Gaya ng dati naming ginagawa. Nagluto kami ng mga pagkain para sa mga bisita. At pagkatapos ng kainan, nilabas ni Bayaw ang mga aya. At dito na sila nag-inuman. Iinom din sana ako noon. Kaya lang, napansin kong wala nang pakialam ang asawa ko at bayaw ko sa mga nagaganap sa kanilang paligid. Sa paglipas ng mga oras, hindi nila namamalayan na padami na sila ng nainom. Yung asawa ko ang unang nalasing noon.
at inihatid ni Bayaw ang asawa ko sa kwarto. At nung tulog ng asawa ko, niyaya nila akong makipag-inuman. At dahil tila ba naglalaway na rin ako sa alak, pinagbigyan ko sila. Uminom na nga ako at nag-enjoy kami sa mga kwentuhan at sa bawat tagay namin. Hindi pa ako masyadong tinamaan ng alak nung nagpaalam na ang mga kasamahan namin. Umuwi na silang lahat. At kami na lang ng bayaw ko ang naiwan at patuloy pa rin sa aming pagtagay. At habang umiinom kami, tumayo si Bayaw at tumabi sa akin. Hinaplos niya ang kaliwang braso ko na labis kong ikinagulan. Tinanong ko siya kung bakit niya ginawa yun. Ang sagot naman niya, masama daw bang haplusin niya iyon? At dahil nakainom kami that time, tinawanan ko na lang. Sa madaling salita, hinayaan ko na lang siya. Baka kasi, saan pahantong ang pag-uusap namin kapag sagutin ko pa siya? Nung hindi ako sumagot, lalo lang siyang dumikit sa aking kinaupuan. At pagkalipas ng ilang saglit, naramdaman ko niya ang halik niya sa aking braso. At hindi lang yun, niyapos niya akong bigla. Tinulak ko siya nung naramdaman kong ibang-iba niya. Nung naitulak ko siya, tumakbo na ako papasok sa kwarto. Ang alam ko noon, hindi na niya ako susundan pa dahil nandun na ang asawa ko. Pero nagkakamali po ako. Dahil habang ako'y tahimik at nakahiga, naramdaman ko ang kamay nito. At sa hindi ko maipaliwanag na dahilan, hindi ko ma-explain kung bakit ako nagpatangay. Oo, nung time na yun, may namagitan sa amin na hindi ko alam kung bakit nangyari yun. Dahil siguro may alak na rin ang katawan ko. Doon mismo sa tabi ng asawa ko, nagkasala po ako. Aminado ako. Maling-mali yun. Pagkatapos noon, dumiretso na ako sa banyo. At doon sa banyo, sinundan pa niya ako. At dito muling may nangyari. Hindi ko alam, sadyang tuliro ang isip ko that time. At dahil hindi naman yun, nahalata ng asawa kong ibang-iba na kami ng kapatid niya, ipinagpatuloy na lang namin ang aming naumpisahan. Ang alam ko noon, magtatagal na gano'n. Hindi naman pala. Dumating na kasi sa punto na nakaramdam ako ng konsensya. Bigla ko ding naramdaman ang awa na hindi ko maipaliwanag para sa asawa ko. At yung mga huling sandali namin ng bayaw ko, hindi na ako masaya. Kinausap ko ang bayaw ko, sinabi ko sa kanyang, itigil na namin ang aming ginagawa. Pinaliwanag ko sa kanya ang mga dahilan
kung bakit kailangan ng putulin ang lahat. Sa katunayan, nagmakaawa ako sa kanya. Lumuhod pa ako sa harap niya. At sinabi ko pang maghanap na lang siya ng iba. Pero kahit anong gawin ko, hindi siya pumayag sa pakiusap ko sa kanya. Nagalit siya at binantan niya ako. Ang sabi niya, kung ipagpatuloy ko daw ang plano kong pag-iwas o pagputol sa aming relasyon, siya na raw mismo ang kakausap sa asawa ko. Sasabihin daw niyang na may milagro daw kaming ginagawa. Dahil sa mga sinabi niya sa akin, natakot ako sa mga banta niya, sa mga binabalak niyang gawin. Kapag ipinagpatuloy ko ang plano ko. Dahil sa matinding takot, kahit labag sa kalooban ko, hindi ko na siya tuluyang iniwasan. Para akong robot na naging sunod-sunuran sa mga gusto niya. Hanggang sa naisip kong mangibang bansa para maiwasan na siya ng tuluyan. Kinausap ko ang asawa ko at sinabi ko sa kanyang plano ko. Noong una, hindi siya pumayag dahil kayang-kaya naman daw niyang magtrabaho para sa amin dahil wala naman kaming anak. Ang sabi ko noon, mag-ipon ako para sa aming kinabukasan. At nung naisip niyang maganda naman ang hangarin ko, pumayag din siya. Mabilis kong inayos ang mga papeles nung pumayag ng mister ko. At pagkalipas ng halos 3 buwan, sa awa ng Diyos, nakalis na ako papunta dito sa ibang bansa. Pero, hindi yon ganun kadali. Ang kasalanan ay hindi ko basta-basta maratakasan. Dahil ang aking kasalanan ay parang anino sa aking likuran. Kahit anong iwas, nandyan pa rin siya. Na para bang isang bangungot. Sa ngayon, nandito ako sa ibang bansa. Pero, gaya ng sinabi ko, ang aking nakaraan ay nandyan pa rin. Ang aking bayaw. Nakikiusap siyang muli. Nagmamakaawa. Nagsusumamo. Nabalikan ko raw siya. Gusto niyang ipagpatuloy pa namin ang aming relasyon. Kahit alam na alam niyang maling-mali iyon. Dahil asawa ko ang mismong kapatid niya. Pero, kahit anong pakiusap niya, nanindigan pa rin ako. Sinabi ko, ayoko na. Hindi ko na kayang muling saktan ang asawa ko. Hindi ko na kayang muling lokohin ang taong totoong nagmamahal sa akin. Ang ginagawa ko na lang ngayon, gusto kong mag-ipon ng pera para makaalis na kami sa dating bahay namin. Para tuluyan ko nang maiwasan ang kapatid ng asawa ko. Tama na. Ayoko na. Tama na yung minsan na nagkamali ako. Ayaw ko nang muling maulit pa. Dahil hindi ko kakayanin kung malaman to ng asawa ko. Dito ka na po. Winawakasan ang istorya ng buhay ko.
Lubos na gumagalang at nagpapasalamat, Ariana ng Singapore. At yan po ang kwento ng buhay mula kay Ariana. Sana po ay nagustuhan po ninyo. Hanggang sa muli. Bye-bye!